nai-equal pa rin ni Reeves si Lebron. Sa starting 5 man o sa second unit, pwede si Austin Reeves. Kaya nga Caruso with hair itong si Austin Reeves. Si Luka naman yung player na kailangan ng sentro dahil sa rate niya na pangatlo sa buong NBA na may mataas na lob pass rate. Bukod sa pick and roll at isolation play, galing din mismo kay Pelinka na preferred center ni Luka yung pwedeng pasahan ng lob pass dahil doon nakakakuha ng spacing. Si Mark Williams yung nakita nilang fit na center para sa kanila na sana ma-replicate nilang dalawa ni Jackson Hayes yung ginagawa ni Luka kay Gafford at kay Lively sa Dallas. Ito ay ginagawa na ito ni Boss. Ito, sisira na naman ako. Aerox na naman. Ayan o. Aerox na naman. Carbon fiber ang pendant niya na hindi itim. Kahapon, hindi. Ito, carbon fiber. Ayan, ito. Palinaw nga. Pasok na doon. Pasok na, tagilid ko ba? Nangayon kasi natin. Nakatakot ako na, alam mo na. Kailangan ko pang i-memorize yan. Yun, grasa. Number 1 on JP Rizal, Barangay ng Cardo, Del Casa. Number 11, General Luna Street, Barangay Manabasa, Matay Rizal. Gawin na natin ito. Hindi ka malaman sa kanal. Ito na, yung ating pinakalikod. Parang ito naman, ulat na yan. Pinukata na rin natin yan, yung tayo, yung windows, tulong sa tulong, siyempre ng tulong, siyempre ng kapanodo, tulong, ang nakupuan, bukas yan. Wala, tapos, wala lang po. Wala ka magpapagawa ng alignment. Huwag ka kailan na yun. Number 1 on chip pesos, parang kailangan. Number 11, General Luna Street, parang kailangan. Kaya may nakabila pa tayong isa. Ayan. Lalagyan natin yung gold sa kanya. Paano? Paalam. Bye. Buti na lang nasa larong lupa. Sa isang kilo ko, tubo ko ng 50 pesos. Akain ng dama, pero hindi ka nataba ko. Siguradong masarap yun, hindi magsisinungaling sa inyo. Kusa ka sa maghanap ng bisikleta na gagamitin ng panganay kong anak. Napakasipag na tao rin to. Tapos ng 24 hours yung nag-duty, magbiyahin ako ng Duran, hindi na muna ako mag-exercise sa araw na ito. Time check, 7:24 AM, pick up ko ng pasahero dito sa may Walter Mart. At ang drop pala nito sa may Jokno Boulevard, SM Retail, Pasay. Kaya nga lang nakarating kami sa drop-off ng sir. Binigyan ko pala sa dyan ng sticker ko. Ang fare niya is 164, binigyan na ng 170. Yan, laka ng tempo dito, 6 pesos, thank you very much sir. At dahil wala nang buo niya pumasok, bumatang ako papunta ng Baclaran at dito ko na-pick up pangalawang pasahero ko. At ang drop-off pala nito ay sa Malate, Manila. Maya-maya nga lang nakarating kami sa drop-off niya. At ang tip pala nito ay 80 pesos. Maya-maya nga lang may naghanap sa akin walang booking. Wala ka book sir? Hindi lang, sir, hindi lang nakabook eh. Wala na nga pumasok na naman nag-booking kaya ginawa kong gumapang na lang ako dahan-dahang pauwi. Ito si Pops lagi ko yung nadadaanan dito nagbibinta ng kanyang shower cup. Kaya naisipan ko iwanan siya dito ng sticker ko. Napakasipag na tao rin to kaya narapat lang nagtulungan siya. Binigyan ko siya ng sticker niya kapalit ng isang shower cup na bumili dito. Mga 10 piraso lang yan mga Pops kaya paunahan na lang kayo sa mga bibili dito. Ang pwesto niya parang niya ka lang to. Dito lang yan sa may service store. Kung papunta ka ng Cavite at kung papunta ka ng Manila, maridaanan mo ito. Tabi lang ng Cavite. Pagkalis pa lang kay Pops, biglang nalaglag na yung cellphone ko. Buti na lang nasa larong lupa.
Bago umuwi ng bahay, dumaan muna ako sa may Imus Paligi para bumili ng mani na aming kinakain. 3 kilo pala nabili ko dyan. At pagkatapos diretso na uwi, time check 9:37 ako nakarating ng bahay. Hindi pa pala muna ako kumain dito at nag-igit lang muna ako. Time check 11:50, nagatid sundo muna ako sa aking mga estudyante. So out pala dito sa mga classmate ng anak ko, Achilles tsaka kay Justin sumama dito para magpa-picture-picture at pag-video ay kabantay. Time check 12:30 ako kumain dito kasi ulit kong kain kahapon 8:30, 16 hours of fasting, manok tsaka mani yung kinain ko pala dyan. Ako na umalis kami ni Mrs. para maghanap ng bisikleta na gagamitin ng panganay kong anak kasi gustong-gusto na mag-bike papunta ng school. Una namin nadaanan dito sa may binakayan pero wala kaming nahanap. Paalis na nga kami nang makilala ko ni Paps. Nagtataka lang ako kung bakit ako nakilala. Ibang motor naman ang gamit ko at saka naka-Christmas naman ako. Shoutout pala kay Paps Pogi Motor. Nag-picture-picture at video-video pala kami. Next namin nadaanan dito lang din sa may binakayan magkatabi lang pero wala naman kami nakuha dito. Sunod namin nadaanan sa may Aguinaldo Highway pero wala pa rin kami napili. Sabi ko kay Mrs. Uwi muna tayo at maghanap na lang muna tayo sa online. Time check 5:30, pangalawang kain ko na pala yan, pipino, tsaka inihaw na baboy. Mura si Kabantay, kain ng taba, pero hindi ka ng taba ko. Hindi taba ko kumain si Kabantay, pero hindi nakakain lang, diba? Tagalak mo na, ayos lang yan. Alas 8:30, nagluto pa ako dito ng aking manig na pinalit sa kanin. Marami ang nagtatanong ng manig na niluluto ko. Nadala dito sa opisina, gusto kasi nilang matikman. Kaya ginawa ko, nagluto ako yan, tapos ibang takot, tsaka ibibinta ko na rin. Siguradong healthy food ako yan, kasi ako mismo magluluto, walang ibang halo yan. Subukan ko itong ibinta at kung medyo okay ito ay simple, gawin ko na rin small business. Siguradong masarap yan, hindi magsisinungaling sa inyo ang pusa kasi habang niluluto ko doon, takam na siya at ikot-ikot sa akin. Napakahirap yung pagkain nito kasi ako mismo nagluluto. Alam niyo kung bakit, purong mali lang yan, walang ibang halo. Pagkatapos ko luto, pinalamit ko lang muna ng mga kalahati ko. Tsaka ako nilagay sa mga plastic ng ice cream wrapper. Alas 10:30 naman ako nakatulog dito. Kinabukasan alas 4 gising na naman para magtrabaho na naman ang gwardiya sa may Paranaque. At ito na pala siya, dito ko bininta sa may opisina. Binta ko yan 10 piso pero maraming di sa akin na medyo marami daw. Kaya sa next box ko, medyo babawasan ko na lang ng bumili yan. At grabe guys, napakagaling. Masarap daw sabi nila kaya parang mukhang maganda to negosyo talaga. Bilo ba yan? Wala pang kalating araw ubos kagad. Sa 1 kilo ko, tubo ko ng 50 pesos aba. Mukhang maganda to. Next, 2 kilo, lutuin ko. Mindset ni Kabantayin, baka dito ako yumaman. Ano yan, hanggang dito lang muna. Isang share lang mga Kabantayin. Maraming salamat! Ano yung pinagkaiba ng Tripnomics affiliate program sa ibang mga affiliate programs? At bakit mas malaki ang potential na dapat success mo kapag naging active affiliate ka ng Tripnomics? Merong 3 reason. Number 1, high commission rates. Dito sa Tripnomics, pwede kang kumita ng up to 50% commission. Hindi kagaya sa ibang mga affiliate program kung saan nakikita ka lang ng 5%, 10%, ito napakaliit, di ba? Sa Clicknomics, napakataas ng commission na pwede mong bakit. Number 2, high ticket commissions. Dito sa Clicknomics, meron kang mga high ticket services na pwedeng i-market at promote kung saan pwede kang kumita ng mga high ticket commissions. Imagine mo sa isang referral lang, may chance kang kumita ng 40,000 pesos commission and even up to 70,000 pesos cha-ching commission. Ang laki, di ba? Number 3, lifetime referral commission. Lahat ng mga magiging customers mo na bibili sa affiliate link mo ay magiging lifetime customers mo na. Nakalock in na sila sa'yo. So, ibig sabihin, next time kapag bumibili ulit sila sa'yo ng order, kapag bumili ulit sila ng mga other products sa Clicknomics, kahit hindi nila i-click yung affiliate link mo, kikita ka pa din ng commission. Ang tawag namin doon ay lifetime referral commission. So, ibig sabihin nun, kung tuloy-tuloy bumibili ang mga lifetime customers mo, tuloy-tuloy din ang commissions na kikitain. Tapos na nga ang NBA trade deadline at eto na nga ang summary sa mga nangyaring trades dito nga sa mga NBA teams. Sino-sino nga ba meron mga major trades at small trades dito nga sa kanilang team? Tara't pag-usapan natin yan. Starting with the biggest trade and possibly sa NBA history na rin. Eto pagpunta nga ni Luka Doncic dito nga para sa Los Angeles Lakers. Ending Anthony Davis to Dallas Mavericks kasama nga itong si Max Christie at first round pick. Nirade na rin dito ng Los Angeles Lakers ang kanilang rookie na si Dalton Connect kasama nga ang forward guard na si Cam Reddish dito para sa Hornets. Parit nga dito ang center na si Mark Williams. So on the side no, nawala rin dito si Jalen Holtzkepino at napunta nga siya dito para sa Utah Jazz. Next day, nakipag-trade naman dito ang San Antonio Spurs dito nga sa Sacramento Kings para ipadala
eto si Darren Fox sa Spurs, kapalit nga dito ni Zach LaVine. Tama rin dito sa package ang ilang mga drops at itong si CD Cisco na matatanggap ng Kings. Para sa Bulls naman ay matatanggap etong si Zach Collins, Kevin Huerter at itong si Trey Jones, kasama ang isang first round pick. Tapos pakawalan ng Dallas, etong si Luka Doncic ay kumuha rin sila dito ng extra steps. Tapos na nilang itong i-trade si Grimes, kapalit nga dito ni Caleb Martin dito para sa Sixers. Pa rin ang move dito ang OKC Thunder na kung saan na-receive nila dito si Daniel Tice, isang second round pick, kapalit nga dito ng cash considerations para dito sa Pelicans. Kuha rin ng big trades dito ang Washington Wizards matapos nga nilang ibigay etong si Jonas Valanciunas dito sa Sacramento Kings, kapalit nga dito si CD Cicco at 2 future second round picks. Kawalan din dito ng Wizards etong si Kyle Kuzma at nakuha nga itong si Chris Middleton, EJ Johnson at first round pick, kasama rin dito ang Knicks sa team trade na nakuha ang picks. Kuha rin nakuha dito ng Wizards etong si Marcus Smart, Kobe Jones at Alex Len, kung saan natanggap naman dito ng PhDs etong sila Marvin Bagley III at itong si Johnny Davis. O rin ang move dito ang Suns na kung saan pinadala nila ang kanilang sentro na si Yusef Nurkic at first round pick punta nga dito sa Charlotte Hornets. Kapalit nga dito sila Cody Martin at Vasily Misic dito nga para sa Suns. Ang nanatili yung Phoenix Suns dito nga para kay Kevin Durant at kung bininay nila lahat ng nag-o-offer dito para sa kanilang team. Kuha ng Raptors etong si PJ Tucker at itong sa Heat naman ay marireceive etong si Davion Mitchell. Pinadala na rin dito ng Pelicans etong si Brandon Ingram para dito sa Raptors. Nangyari na nga, hindi dapat nangyari. Nilabas na ang NMAX Turbo sa Pilipinas. Sabi mo, ipapantayin mo na lang yun eh. Bago siya kumuha eh. Nagiging luma rin itsura yung kanya pag natabi siya ng NMAX Turbo. Ano yung nakuha mo ko? Ano ba yung nag-basketball na yun? Yung mga minsan yung nag-basketball na yun? Sino? Toto lang. Ay, puta, petroleum ko yan! Tangina mo! Hindi pa na basketball ginagawa mo, petroleum ko to! Ano? Hindi pa na basketball, talagang trip ko talagang ko kung petroleum ko ilang lagi. Camera. Camera, ano? Camera. Oh, tangina mo ko.
Ko! Bibi boy, dito ako. May basketball. Bigyan kita basketball. Ang cookie, basketball oh. Ano, wala ka kay ate no? Hindi nakatabi kay ate si Negra. Hindi nakatabi si Cookie kay ate. Kay Negra. nakatabi. Hindi nakatabi kay Negro si ate. Hindi nakatabi si Negra kay ate. Hindi nakatabi si Negra. Sabi niya, hindi nga kay ate, tayo naman. Hindi nakatabi si Tutis kay ate. Okay. Diyan naman siya katabi kagabi. Hindi na bebeber si Tutis. Yabang oh. Pumasok agad no? Mayabang. Yan, pag nakatabi naman dyan. Sarap ng tihaya niyan dyan eh. Kita pang tapisnik eh. Hmm. Dapat sa mga kailangan. Ay, wag kang iiyak. Wala naman na pala dyan sa Philippines.